Ito po ang ating pag-aaralan sa umagang ito, mga kapatid. Yung bagong nilalang ng Diyos, creature of God. At gaya po ng aking nasabi, ito po ay hindi bagong lesson, kundi alam na po natin ito. Subalit kailangan lang po nating balikan upang ma-remind po tayo. Since this is the first Sunday of this year 2021. At bago po yan, meron pong isang katanungan lamang ako. Receive something new or bought for ourselves something new? Nung nakarang linggo or this week, meron po ba tayong natanggap na bago? O may nagbigay sa atin ng bago o bagong damit? Bumili ba tayo ng bagong damit? Bagong sapatos? O gadget? May nagbigay ba sa atin appliances? Or ano pa mang bago? Kasi yan po ang nakaugalian na po natin sa ating kultura na Pilipino na dapat bagong taon meron tayong bago. Dapat meron tayong kahit na isang bagong damit lang makabili. No? Naalala ko ng mga maliliit pa kami, we are always looking for ng bagong damit, bagong sapatos. Sapagkat isusot namin yan sa unang linggo ng taon. Nakakaugalian na kasi natin, mga kapatid. Ngayon, kung wala naman po, okay lang. Kung kagaya nyo ako, wala po akong natanggap na bago, wala din po akong matatanda na binili kong bago eh. Ang bago lang siguro sa akin yung aking gupit na ginupitan ko yung sarili ko kahapon. So, ang bago sa akin yung aking haircut. Anyway, if we have not received anything new, well, let us not despair. No? Huwag po tayong malungkot. Kung wala man tayong mga bagong anything. Sapagkat bago tayo. No? Gaya nung nasa title po natin, we are a new creature. Tayo'y bagong nilalang sa paningin ng Panginoon. Sabi nga ni Apostle Paul, the Apostle Paul wrote in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi niya, He is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Wala ka mang bagong damit, wala ka mang bagong sapatos. Kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay bagong nilalang. And that is already to be happy. Na huwag kang malungkot. Sapagkat ang ibig pong sabihin na ikaw ay na kay Kristo, if you are in Christ, it means you are in a relationship. You are in fellowship with Christ. You are part or member of the family of Christ. Yun na lamang, mga kapatid. Isa ng napakalaking blessing. Napakalaking kailangang ipagpasalamat ng bawat isa. So tayo po ay bagong nilalang.
Kahit luma man yung mga damit natin, luma man yung ating panlabas na kaanyuan, yung nasa loob natin, yung ating espiritu, yun ang bago. At sabi din ni Apostol Pablo, the Apostle Paul also said in Galatians chapter 3, verse 26, na for in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. For as many of you as were baptized into Christ, you have put on Christ. Ito po yung bakit ka nagiging kalakip doon sa family or household. Because you were baptized into Christ. Nung ikaw po ay nabautismuhan kay Kristo, ay ibinihis mo si Kristo, sabi po doon sa Tagalog. Yung mga taong hindi nabautismuhan kay Kristo, sila po ay wala kay Kristo. They are outside of Christ, outside of His fold, of His family. Kaya tayo po ay blessed to be in that family of Christ because we have been baptized into Christ. We are baptized into Christ. Ito po yung proseso, mga kapatid. I would just want to look back, no? Para maintindihan po natin ng mabuti yung ating kalagayan. Here is the process. It is outlined in Romans chapter 6. And I hope you are following with me. In Romans chapter 6, mga kapatid, in verse 3 up to verse 6, the Apostle Paul describes the process of acquiring this new nature or new self. Sabi ni Apostle Paul, babasahin ko po sa Tagalog. Sabi po ni Apostol Pablo, inyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y so that as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we also might walk in newness of life. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Verse 6, na nalalaman natin na our old self ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. So ito po yung dinescribe ni Apostle Paul po, yung process. Kung papaano ang isang tao ay nagiging bagong nilalang. Bago ng Diyos ang isang nilalang o isang tao mula sa kanyang datihan o lumang pagkatao. It is through baptism into Christ Jesus. Sabi ni Apostle Paul, yung pagbautismo kay Kristo Jesus, yun yung proseso kung saan yung ating lumang katawan, lumang pagkatao, ay isto. Upang ano? Upang yung makasalanang katawan ay
masira, malipol, so that the sinful body might be destroyed and we might no longer be enslaved to sin. Yan po yung proseso. Kaya po yung mga taong hindi nabautismuhan kay Kristo, kailanman, mga kapatid, hindi sa paningin ng Diyos. So, to put it simply, when we are baptized into Christ, our old self was crucified with Christ, and we died to that sinful nature. Our sins were forgiven, so we died to our sins. At tayo po, sa pagbangon, di ba nilublob ka sa tubig na ikaw ay bautismuhan? We came out of that watery grave of baptism as new creatures of God. Ikaw ay isang bagong nilalang na. You have a new self. Kaya nga yung mga binabautismuhan, gaano man sila katanda, kapag ka sila po ay lumabas mula sa pagkalublob doon sa tubig, sila ay bagong nilalang sa paningin ng Diyos. Now the question for us who are made new creatures of God through the process of baptism, ang katanungan po, mga kapatid, how do we live our lives as new creature of God? Hindi lamang nung tayo ay nabautismuhan, kundi sa patuloy na pamumuhay po natin. Paano? Paano tayo ay bagong nilalang sa harapan ng Diyos? Yun po yung dapat nating maintindihan at makuha dito, mga kapatid. How? Paano yung pamumuhay? Hindi po tayo, the Bible that did not let us to guess, search for ourselves. Instead, meron pong binigay ang banal na kasulatan. The answer is Ephesians chapter 4 to chapter 6. Although the Bible gives us many passages about how to live this new life in Christ, ito pong nasa Ephesians chapter 4 to 6, nakita ko na aklat, mga kapatid. So, I want you to join with me in opening your Bibles to the book of Ephesians, and we will start with chapter 4. Ephesians chapter 4. Starting in verse 22, Ephesians chapter 4 verse 22, ganito po ang sinasabi. Inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao, your old nature, your old self, na sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. At kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y mga bagong pagkatao. You put on your new self, your new nature. Na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan na katotohanan. Ito po yung opening statement ni Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, iwaksi mo, you put off your old nature. Alisin mo na yung lumang pagkatao mo. At bagong pagkatao.
And then continuing on, verse 25, ang sabi po niya, kaya nga pagkatuwid ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. Verse 26, kayo'y mga galit at huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Nibigyan daan man ang dyablo, ang nagnanakaw, verse 28, ay huwag nang magnakaw. Bagkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay, kailangan. Ano mang salitang mahalay, verse 28, verse 29, ano mang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. I will continue reading until verse 32. At huwag ninyong santo ng Diyos na sa Kanya'y kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa. Mga mahabagin na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapakristo. So, in my Bible, dito po sa aking RSB Bible, meron pong heading ito na Rules for the New Life. Ito pong Ephesians chapter 4 verse 25 hanggang 32. In the New International Version, ang heading po niyan is Instruction for Christian Living. Ito po yung continuation ng mga verses from verse 29 to 32. And I made a table comparing this way of living ng old self and new self. So kung makikita po ninyo diyan po sa meron po tayong dalawang column. The old self way of living and the new self way of living. The new creature of God way of living. Makikita po ninyo yung una. Kung dati sinungaling ka, you are fond of telling lies and falsehood. The new creature does not live with lies and falsehood. Instead, he speaks the truth. Alisin mo na yung pagsisinungaling. Instead, ang salita mo dapat ay pawang katotohanan. Ano pa? Kung yung dati mong pagkatao, ikaw ay magalitin. Sa bagong pagkatao mo bilang new creature of God, hindi po sinabi ng talata na huwag ka na magalit. Mga kapatid. Hindi po yun ang sinabi ng talata. Ang sinabi ng talata, be angry but do not sin. Kasi kapag hindi ka nagagalit, ewan ko, baka hindi ka tao. Lahat po tayo nagagalit.
pagka po ng isang Kristiyano at sa hindi Kristiyano, ang Kristiyano po, kontrolado niya yung kanyang galit. Nagagalit siya pero hindi siya nagkakasala. Iba po yung galit na yung may kasamang kasalanan. Yung galit na hindi mo makontrol na nakagagawa ka ng kasalanan. O kamakailan lamang mga kapatid, no? Nung bago magpasko. No? Nakikita naman natin sa social media, yung pulis, dahil sa galit niya, pinatay niya yung mag-ina. O yun po yung galit na may kasamang kasalanan. Ang Kristiyano po, we get angry. But we do not let our anger control us. No? Maging ang Diyos nagagalit din, mga kapatid. Masasama. Galit ang Diyos sa kasalanan. And so, should we? Ganyan din dapat tayo. No? Dapat galit tayo sa kasamaan. Galit tayo sa kasalanan. Huwag nating gagawin yung mga yan. So we should be angry but we do not sin. Ano pa po? Ang sabi dun sa talata is yung stealing. Yung pagnanakaw. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Bagkos, ang sabi niya, magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay. Instead, he should work honestly so that he can support himself and share with those who are in need. Baka stealing, mga kapatid. Marami po itong form. No? Hindi lamang yung kinuha mo, yung hindi iyo, yung what we normally view as stealing, yung ginagawa ng mga masasamang pinapasok yung bahay, pinagnanakawan. We might be stealing and we don't know it. No? Bigyan ko po kayo ng example. Halimbawa po sa kapag inuwi mo yung mga bagay na nasa opisina ninyo, ginamit mo para sa personal na pangangailangan mo, that is stealing. That is stealing. Marami po akong kakilalang ganun, mga kapatid. No? Inuwi yung mga bond paper, ano pa. That is stealing. So dapat hindi na natin ginagawa yan. Because that is our old self. Or if we are doing that before, now na tayo ay bagong creature na ng Diyos, hindi na dapat natin ginagawa yung mga. And the right thing to do is for us to work honestly. Sabi po doon sa RSB translation, do honest work. Para meron kang ma-share sa iba. Hindi lamang yung magtrabaho ka para masuportan mo yung sarili mo. Hindi po yun ang sinasabi ng talata. Actually, hindi nga nabanggit sa talata na magpagal ka upang masuportahan mo yung sarili mo. Hindi po sinabi ng talata yon. Ang sinabi ng talata, sinabi ni Apostol Pablo, magpagal ka ang may maibigay sa nangangailangan. Yun po yung purpose. Pangapat po, yung corrupt words. No? Yung mga salitang sabi dito, salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig. Corrupt words in some translation, unwholesome talk.
or anything na walang katuturan. Huwag nawang mamutawi sa iyong bibig. Instead, words that edify and encourage. Yan po dapat ang lumabas sa ating bibig. Yung mga salitang nagpapatibay at nag-i-encourage sa ating mga kapatid. So that, ang sabi dito, it may minister grace to upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Yun bang ma-encourage sila, yun bang ma-realize nila na there is God. That we are accountable to God. Panglima po, mga kapatid, kung dati ay rebellious ka sa Panginoon, bakit ko po nalagay dito yung rebellious unto God? If you notice po, doon po sa ating binasa, I will just back up. Ang sabi po dito, verse 30, and do not grieve the Holy Spirit of God, in whom you were sealed for the day of redemption. Ito po yung ibig sabihin ng grieving the Holy Spirit of God. Because we might be thinking, it is true our rebellion against God. If we look at the verse in Isaiah chapter 63 verse 10, ganito po ang sinasabi. Isaiah 63 verse 10. But they rebelled and vexed the Holy Spirit. Ngunit sila'y nangaghimagsik at namanglaw ang kanyang banal na espiritu. Yung rebellion ng bansang Israel sa Diyos, it grieved God's Holy Spirit. It grieved the Holy Spirit. Namanglaw yung banal na espiritu. Psalms chapter 78 verse 40. I will just read it quickly para hindi po tayo tumagal, mga kapatid. Psalm 78:40, ganito po ang sinasabi. How oft did they provoke him in the wilderness and grieve him in the desert? Kay dalas na nang himagsik laban sa kanya sa ilang at pinapanglaw nila siya sa ilang. So, this rebellion against God, it is what grieves the Holy Spirit. So, kung dati rebellious ka sa Diyos, that is your old self. Now that you are a Christian, you have to be what? Obedient unto God. The next verse, I think it's verse 31. Yeah, verse 31. Sabi niya doon yung bitterness, the wrath, anger, yung clamor, evil speaking, and malice. Kung dati, yan ang ugali mo, o yan ang nakasanayan mo, o hindi naman nakasanayan, kundi ginagawa mo din paminsan-minsan, bago nang nilalang sa paningin ng Diyos, what should you do? You should be kind. Ayan, kindness. You should be tender-hearted. Magmagandang loob sa isa't isa. Mahabagin. And forgiving.
mapagpatawad. Huwag na po natin gawin yung mga ugali ng lumang pagkatao. Instead, mga kapatid, ito na yung dapat na maging ugali o pamumuhay ng isang Kristiyano. And if we continue, di ba sabi ko kanina, Ephesians chapter 4 up to chapter 6. Kasi kapag itutuloy niyo po yung basa, mga kapatid, in chapter 5, we have just read Ephesians chapter 4, 22 to 32. And what follows is Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, verse 3 to 20, ito naman po yung kung papaano ang isang Kristiyano ay ng how a Christian lives in this sinful world, in this world around him. Kung papaano siya magkikipag-ugnayan sa mundo na kanyang ginagalawan. That is what in Ephesians chapter 5 verse 3 to 20. And then the following verses, verse 21 up to 33, it describe kung paano ang isang Kristiyano ay makikipag-ugnayan sa kanyang asawa. How the husband deals with his wife and how the wife deals with her husband. And chapter 6, ang kasunod, verse 1 to 4, is the relationship naman ito ng parents and the children. Yung mga magulang, paano ang magulang ay tratuhin niya yung kanyang anak at paano ang anak ay tratuhin niya yung kanyang magulang. And then lastly, from verse 5 to verse 9 of chapter 6, ito yung master-slave or in our modern times, yung employer-employee relationship. Paano ka magkikipag-ugnayan sa iyong mga trabahante if you are the employer? Or paano ka naman magkikipag-ugnayan sa iyong amo? I hope we read this. Starting from Ephesians chapter 4 up to Ephesians chapter 6. Because this is how a Christian should live his life or should conduct himself as new creature of God. So, in conclusion, mga kapatid, with our lives in this year 2021, ito po ang ating palagi nating pakatandaan. Let us always remember that we have something within us that is always new. Sa harap ng Diyos, tayo ay bagong nilalang. We have a new self. We are always new. And therefore, we should live each day of our lives befitting the new creatures of God. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kapatid, and may we all have a blessed year 2021.